Good day, everyone. My report is about appraisal and assessment of real property. Section 211. Duty of geodetic engineers to furnish copy of plans to assessor. Ang section na ito ay tungkulin ng lahat ng geodetic engineers mapapribado man o nasa gobyerno na mabigyan ng libreng white print or blueprint sa lahat ng aprobadong orihinal o subdivision survey plans o mapa na ginawa nila. Ang mga kopyang ito ay dapat ipasa sa assessor ng probinsya, lungsod o munisipalidad kung saan matatagpuan ang lupa. Mayroon silang palugit na 30 araw mula sa araw na matanggap nila ang mga aprobadong plano. Sa madaling salita, kapag may aprobadong survey plan, ang isang geodetic engineer, obligado siyang magbigay ng kopya nito sa local assessor nang walang bayad at sa loob ng itinakdang panahon upang magamit ito sa tamang pagrerehistro at pagbubuwis ng lupa. Section 212. Preparation of Schedule of Fair Market Values. Ang Section 212 sa iba't ibang batas ng Pilipinas na may kaugnayan sa real property at assessment ay tumutukoy sa mga pamamaraan at responsibilidad sa paghahanda at pagpapatibay ng Schedule of Fair Market Values o SMV ng mga ari-ariang lupa at gusali. Sa madaling salita, itinakda ng Seksyon 212 kung sino ang may tungkulin sa paggawa ng SMV. Karaniwan ay ang provincial, city o municipal assessor. Ipinapaliwanag nito ang proseso ng paghahanda kung saan isinasaalang-alang ang aktwal na bentahan ng mga ari-arian, lokasyon, uri at gamit ng lupa at gusali, at iba pang bahagi ng na nakakaapekto sa halaga ng property. Kapag nagawa ng mga SMV, ito ay pinapasa sa sangguniang panlalawigan, panglungsod o bayan para pagsusuri at pag-aproba. Ang SMV ay inaaprubahan sa pamamagitan ng ordinansa at kapag ito ay naipasa na, nagsisilbi itong opisyal na batayan sa pagtatasa at pagbubuwis ng real property. Section 213. Authority of Assessor to take evidence. Ang Section 213 ng Philippine Local Government Code RA 7160 ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga assessor na kumuha ng ebidensya upang matukoy ang tamang market value ng real property para sa layunin ng pagbubuwis. Sa ilalim ng seksyong ito, ang assessor ay may otoridad na magpatawag o sumon ng mga may-ari ng lupa, gusali o iba pang ari-arian, pati na ng mga saksi upang magbigay ng impormasyon, magpanumpa o administer oaths sa mga taong magbibigay ng pahayag, kumuha ng sinumpaang salaysay o testimonya kung kinakailangan. Ginagamit ang kapangyarihan ito upang makalap ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagmamay-ari ng ari-arian, uri at
kalikasan ng lupa o gusali, tunay na halaga, at iba pang detalye na may kaugnayan sa tamang assessment at pagbubuwis. Sa kabuuan, layunin ng Section 213 na matiyak na ang assessment ng real property ay patas, tama at batay sa sapat na ebidensya upang maprotektahan ang interes ng pamahalaan at ng mga nagbabayad ng buwis. Section 214, Amendment of Schedule of Fair Market Values. Ang Section 214 ng Philippine Local Government Code Republic Act 7160 ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Local Assessment Council or LAC o sa assessor na magrekomenda ng mga pagbabago o pag-amyenda sa Schedule of Fair Market Values. Sa ilalim ng seksyong ito, maaaring magmungkahi ng LAC o assessor ng pagkawawasto ng mga pagkakamali o pag-update ng halaga ng mga ari-arian kapag ang kasalukuyang SFMV ay hindi tama o napapanahon. Ang rekomendasyon ito ay ipinapasa sa sangguniang panlalawigan, panglungsod o bayan. Ang prosesong ito ay mahalagang bahagi ng sistema ng real property taxation sa ilalim ng RA 760 dahil tinitiyak nito na ang halaga ng mga lupa at gusali ay tama, makatarungan at naaayon sa kasalukuyang kondisyon ng merkado na nagsisilbing batayan ng patas at pagbubuwis. Section 215, Classes of Real Property for Assessment Purposes. Ang Section 215 ng Philippine Local Government Code RA 7160 ay tumutukoy sa pagkaklasipika ng real property para sa layunin ng assessment at pagbubuwis. Sa ilalim ng seksyong ito, ang mga real property ay hinahati sa 7 klase batay sa aktwal na gamit at sukat ng ari-arian. Number 1, residential, ginagamit bilang tirahan. Number 2, agricultural, ginagamit sa pagsasaka o gawaing agrikultura. Commercial, ginagamit sa kalakalan o negosyo. Industrial, ginagamit sa produksyon o pabrika. Number 5, mineral, ginagamit sa pagmimina. Number 6, timberland, ginagamit sa kagubatan o pagtutroso. Number 7, special, may espesyal na gamit tulad ng paaralan, ospital, simbahan, at mga gusaling pag-aari ng pamahalaan. Ang mga klasipikasyong ito ay nakabatay sa aktwal na paggamit ng ari-arian, hindi lamang sa titulo o deklarasyon ng may-ari. Mahalaga ito dahil ang assessment level at buwis na ipapataw sa isang property ay nakadepende sa klase nito. Sa kabuuan, layunin ng Section 215 na matiyak na ang pagbubuwis sa real property ay patas, tama at naaayon sa tunay na gamit ng ari-arian. Bilang bahagi ng maayos na sistema ng real property taxation sa ilalim ng RA 7160.